Sa Midwest, isang babaeng pipi na nagngangalang Liz ang nagtatrabaho bilang isang midwife. Nakatira siya kasama ang kanyang asawang si Eli at ang kanilang dalawang anak. Si Matthew ay anak ni Eli mula sa nakaraang kasal, ngunit si Sam ay kay Liz. Isang araw sa simbahan, tinanggap ng komunidad ang bagong preacher na kilala bilang Reverend. Habang nagsasalita siya tungkol sa mga huwad na propeta at kung paano nila sinisira ang lipunan, si Liz ay lalong natatakot. Kinamusta siya ni Eli, ngunit nagpanggap siyang ayos lang siya. Pagkatapos ng misa, nakita ni Liz na hinawakan ng Reverend ang tiyan ng buntis na si Abigail at nag-alala. Ipinakilala ni Eli ang kanyang sarili at ang mga bata sa Reverend, ngunit nanatili si Liz sa karwahe upang iwasan siya. Biglang naramdaman ni Abigail na manganganak na siya, kaya pinabalik siya sa simbahan. Tinulungan siya ni Liz habang napansin na nakatingin ng Reverend, ngunit agad itong nawala. Sa kasamaang palad, ang ulo ng sanggol ay masyadong malaki na nangangahulugang kailangan nilang pumili sa pagitan ng sanggol at ng ina. Tinapos ni Liz ang pag-euthanize sa sanggol para iligtas ang buhay ni Abigail. Sa bahay, inaaliw ni Eli si Liz, ipinaalala sa kanya na ito ay gawa ng Diyos at hindi niya kasalanan. Sinabi ni Liz na kasalanan ito ng Reverend, ngunit iniisip ni Eli na nag-i-imagine siya ng mga bagay-bagay. Kinabukasan, sinubukan ni Liz na kamustahin si Abigail, ngunit hindi siya pinapasok ng asawa nitong si Nathan, sinabing naihanap na sila ng Reverend ng doktor. Nang gabing iyon, umalis si Liz sa kanyang kama nang makarinig siya ng ingay sa labas. Biglang tumama ang bala sa bintana. Si Nathan pala ito, lasing at sinindihan ng karwahe. Patuloy niyang binaril ang bahay at isinisigaw ang pangalan ni Liz habang sinisisi siya sa pagkamatay ng kanyang anak na sinabing siya ay kabilang sa impyerno. Si Eli ay nagmamadaling pumunta sa bintana at sinubukang ipaliwanag sa kanya ang dahilan ngunit walang pakinabang. Sa sandaling iyon, nagpakita ang Reverend at kinumbinsi si Nathan na umalis bago pinatay ang apoy. Hiniling ni Liz kay Eli na huwag papasukin ng Reverend, ngunit nagpasalamat si Eli at inanyayahan siyang uminom. Habang nag-uusap ang mga lalaki, nananatili si Liz sa ibang kwarto. Sinabi ng Reverend kay Eli na pinili ni Liz kung sino ang mabubuhay at mamamatay samantalang dapat ipaubaya sa Diyos ang desisyong iyon. Dahil sa pag-aalala, umakyat si Eli para hanapin ang kanyang asawa, ngunit nagtatago si Liz sa likod ng dingding. Alam ng Reverend na naroon siya at ibinalita na narito siya upang parusahan siya, ngunit umalis siya nang bumalik si Eli. Pagkatapos, pinagalitan ni Eli si Liz sa hindi pakikipag-usap sa Reverend o pasasalamat sa kanya. Sinabi ni Liz na dapat silang umalis sa lugar at naisip ni Eli na natatakot siya kay Nathan. Kaya, humingi siya ng ilang araw para maghanap ng mag-aalaga ng kanilang mga tupa at pagkatapos ay maaari silang pumunta sa bahay ng kanyang ama. Kinaumagahan, natuklasan ng pamilya na ang lahat ng tupa ay pinatay. Binuksan pa ang tiyan ng buntis na hayop para mapatay din ang sanggol. Iniisip ni Eli na si Nathan ang gumawa nito, kaya pumunta sila ni Matthew sa bayan para harapin siya. Samantala, piniringan ni Liz si Sam para hindi niya makita ang nangyari. Pagkatapos, tumungo siya sa kamalig upang simulan ang paglilinis. Biglang may naglock ng pinto at nagpanik si Liz. Nang sumilip siya sa butas, kinilabutan siya nang makitang isinama ng Reverend si Sam. Sinubukan ni Liz na umakyat sa bangkito sa ibabaw ng mesa upang maabot ang bintana, ngunit siya ay nahulog at nahimatay. Sa bayan, narating ni Eli ang bahay ni Nathan para lamang matuklasan na siya ay lumipat. Pag-uwi niya, nakita niya si Liz na nagising sa nakabukas na ngayon na kamalig. Sinabi niya sa kanya na ikinulong siya ng Reverend at desperadong hinanap si Sam na nagpapahinga lang sa likod ng bahay. Nang gabing iyon, tinanong ni Liz si Sam kung ano ang sinabi sa kanya ng Reverend. Tinanong ni Sam ang kanyang ina kung siya ay masama na nagpapaliwanag na sinabi ng Reverend na pumatay siya ng tao at siya ay dumating upang ibalik siya kung saan siya nanggaling. Maya-maya, hinintay ni Liz na makatulog si Eli para makaalis siya ng bahay sakay ng kabayo. Sa simbahan, hinanap niya ang silid ng Reverend habang may hawak na kutsilyo, handang patayin siya. Gayunpaman, nang ilipat niya ang kumot, nakita niya ang manika ni Sam sa halip. Samantala, pumasok ang Reverend sa bahay ni Liz at pinapanood ang lahat na natutulog. Nagising si Eli nang makarinig siya ng ingay at tiningnan ng mga bata at napansin niyang bukas ang mga ilaw sa kamalig. Hawak ang kanyang baril, pumasok si Eli sa kamalig, ngunit sinurpresa siya ng Reverend mula sa likuran at sinaksak siya ng maraming beses. Nang tanungin ni Eli kung bakit, sumagot ang Reverend, dahil mahal ka niya. Pagbalik ni Liz, nakita niya si Eli na nakapulupot ang bituka sa leeg. Humingi siya ng awa sa kanya, ngunit hindi nangahas si Liz na gawin iyon. Sa sandaling iyon, pumasok si Matthew at nagboluntaryo. Sa kanyang huling hininga, hiniling ni Eli kay Matthew na dalhin ang pamilya sa bahay ng lolo nila. Pagkatapos, binaril ni Matthew si Eli. Narinig ni Liz na tinawag siya ni Sam at tumakbo siya palabas upang matuklasan na nasusunog ang kanilang bahay.
Pagkaalis ng pamilya sakay ng karwahe, dinampot ng Reverend ang manika at pinanood ang pagkasunog ng bahay. Ang isang flashback ay nagpapakita ng isang batang babae na nagngangalang Joanna na naglalakad sa disyerto hanggang sa siya ay bumagsak at nawalan ng malay. Pagkagising niya maya-maya, nasa likod siya ng karwahe na kabilang sa pamilyang dayuhan na naglalakbay. Nang makarating sila sa bayan, dinala ng pamilya si Joanna sa isang bahay panuluyan na pag-aari ni Frank. Noong una, natutuwa siyang uminom at makipag-usap sa mga tao, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan niya na ito ay isang bahay aliwan at siya ay ibinibenta. Nang subukan ni Joanna na tumakas, wala na ang pamilya at hinarangan siya ni Frank habang sinasabi sa kanya na doon na siya titira ngayon. Noong gabing iyon, hindi makatulog si Joanna dahil naririnig niya si Sally na gumagawa ng trabaho sa isang kliyente. Pagkaalis ng lalaki, ipinaliwanag ni Sally na malakas ang ingay niya upang mas mabilis matapos ang kliyente. Tinanong niya si Joanna tungkol sa kanyang buwanang dalaw at nalaman niyang nagkaroon na siya nito, ngunit nangakong itatago niya ang sikreto. Pagkatapos, nagsimulang magtrabaho si Joanna bilang waitress sa bahay aliwan. Isang gabi, sinubukan ng isang lalaki na magkaroon ng oras kasama siya, ngunit hindi siya pinayagan ni Frank. Sa halip, binayaran ng lalaki si Sally at pinapanood si Joanna. Nakatuon ang pansin ng lalaki kay Joanna na nanunood at pinalo si Sally sa proseso. Si Joanna na takot ay nagmamadaling kinuha ang baril ng lalaki at itinutok ito sa kanya. Hiniling niya kay Joanna na ipagpatuloy ang pagtutok ng baril dahil ito ay nakakagana. Pagkatapos ay sinimulan niyang sakalin si Sally habang sinasabi sa dalaga na gawin ito. Nabigo si Joanna na hilahin ang gatilyo at naabot ng lalaki ang dulong linya. Pagkatapos, hinawakan niya si Joanna at sinubukang pagsamantalahan siya. Kaya, binaril siya ni Sally. Kinabukasan, binitay si Sally dahil sa kanyang krimen. Sinabi ni Frank sa nagdadalamhating si Joanna na hindi na siya bata at pinagsamantalahan siya. Makalipas ang maraming taon, si Joanna ay nagtatrabaho sa bahay aliwan, ginagamit ang paraan na itinuro sa kanya ni Sally. Isang araw, hinamon ng isang lalaki si Frank sa tunggalian na inakusahan siyang pumatay sa kanyang anak na babae. Mas mabilis na bumaril si Frank at napatay siya, ngunit nakita ni Joanna ang isang lalaki sa bintana at napagtanto niyang nangdaya si Frank sa pamamagitan ng pagbabayad sa ibang tao upang gawin ang pagbaril. Sa kanyang libreng oras, nakipag-hangout si Joanna kasama ang kanyang matalik na kaibigan, si Liz, na nagtatrabaho rin sa bahay aliwan. Pareho silang nangangarap na balang araw ay makatakas sa masamang bayan na ito. Sa isang abalang gabi sa bahay aliwan, isang lalaki ang patuloy na nangaharas kay Liz, kaya gumanti siya sa pamamagitan ng pagkagat sa kanyang dila. Nagalit ang karamihan at pumanig sa lalaki. Kaya, nagpa siya ang galit na Frank na parusahan si Liz sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang dila sa harap ng lahat. Makalipas ang ilang sandali, binigyan ng doktor si Liz ng mga tagubilin kung paano alagaan ang pinsala. Dahil hindi na siya makakapagsalita muli, binigyan siya ng doktor ng libro para matuto ng sign language. Si Joanna ay nagsasanay kasama si Liz at natutunan din ng wika para makapag-usap sila. Nang matuto siya ng sapat na mga salita, sinabi ni Liz na gusto niyang patayin si Frank. Isang hapon, pumunta ang dalawa sa bayan para bisitahin ng isang matchmaker na nakahanap ng lalaking handang pakasalan si Liz. Eli ang pangalan niya at may anak na ito. Tinanggap ni Liz ang alok at hiniling kay Joanna na sumama sa kanya, sinabing maaari silang magpanggap na magkapatid. Pagbalik nila sa kanilang bahay aliwan, nagsimulang mag-impake ang dalawa sa kanilang mga silid. Gayunpaman, tinawag ni Frank ang lahat ng mga nagtatrabahong babae dahil ang isang kliyente ay nagbayad ng maraming pera para sa buong kawani. Ang kliyente pala ay ang Reverend at natakot si Joanna nang makita siya. Ang lahat ng mga kababaihan ay nagpakita ng kanilang sarili sa Reverend, ngunit nang makita niya si Joanna, nagpasya siyang kunin siya. Sa silid tulugan, ipinahayag ng Reverend na kilala niya si Joanna at hinahanap siya. Inamin niya na marami siyang kasalanan at isinisisi ito sa kanya, sinabing ngayon ay kailangan niyang iligtas siya. Sinubukan ni Joanna na lumayo sa kanya para lamang simulan ng Reverend ang paghampas sa kanya ng sinturon. Narinig ni Liz ang hiyawan at pumasok sa silid upang laslasin ang mukha ng Reverend gamit ang kutsilyo. Galit hinawakan ng Reverend ang pulso ni Liz at iginiya ang kutsilyo sa dibdib nito para patayin siya. Pagkatapos ay inanunsyo niya na si Joanna ay sasama sa kanya, ngunit agad na kinuha ni Joanna ang kutsilyo at nilaslas ang leeg ng Reverend. Sa pag-aakalang patay na siya, inilagay ni Joanna ang kutsilyo sa kanyang kamay at inayos ang magkabilang katawan para magmukhang nagpatayan sila habang ginagawa ang kamunduhan. Kinuha din niya ang kanyang wallet na puno ng ginto bago sinindihan ng silid at tumakbo palayo. Pagkatapos ay bumisita si Joanna sa doktor upang hilingin ang kanyang tulong. Pumayag ang doktor na putulin ang kanyang dila, ngunit sa huli, hindi niya kayang gawin ito, kaya si Joanna ang mismong gumawa nito. Sunod, hinintay niya ang karwahe na ipinadala ni Eli at nagpanggap na si Liz upang siya na lang ang magpakasal sa kanya.
Ang isa pang flashback ay napunta pa sa nakaraan upang ipakita si Samuel sa disyerto. Nakapatay siya ng grupo ng mga lalaki sa isang labanan at sinubukan ng huli na tumakas, ngunit pinatay din siya ni Samuel. Nang siya ay aalis na sakay ng kabayo, natuklasan niya si Wolf na buhay pa at nakatutok ang baril nito sa kanya. Nang gabing iyon sa lokal na simbahan, nagdadasal si Joanna bago matulog. Lumalabas na ang Reverend ay ang kanyang ama at kinailangan niyang marinig kung paano nito binubugbog ang kanyang ina, si Anna, gabi-gabi. Kinabukasan, ipinahiya ng Reverend si Anna sa harap ng lahat habang nasa serbisyo. Maya-maya, nakaramdam ng kakaiba si Joanna at nagmamadaling pumunta sa palikuran kung saan laking gulat niya nang matuklasan niya ang dugo sa kanyang underwear. Sa sandaling iyon, nakita niya ang kanyang mga magulang na naglalakad sa ilalim ng ulan at nagpasyang sundan sila sa kamalig kung saan natuklasan niyang hinahagupit ng Reverend si Anna habang sinasabing iniligtas siya nito. Kinabukasan, sinubukan ni Joanna na itago ang kanyang mga damit na may bahid ng dugo dahil sa tingin niya ay mamamatay na siya. Gayunpaman, nahanap siya ni Anna at ipinaliwanag na ito ay ganap na natural. Pinapanatili niyang mahina ang boses, ngunit natuklasan pa rin sila ng Reverend at sinabihan si Joanna na maglinis. Habang naghuhugas ang dalaga, patuloy na nakatitig sa kanyang katawan ng Reverend habang ipinapaliwanag na dahil dalaga na siya ngayon, mas marami siyang gagawing mga gawaing pangdalaga. Maya-maya, pinapakain ni Joanna ang mga hayop nang makita niyang dumating sina Samuel at Wolf sakay ng kabayo. Nahimatay si Wolf sa lupa habang si Samuel ay humihingi ng tubig. Pinainom siya ni Joanna mula sa pump, ngunit bumagsak din si Samuel. Pagkatapos ay kinalagkad ni Joanna ang dalawang lalaki sa kamalig at ipinaalala sa kanya ni Samuel ang kanyang mga gamit. Kinuha niya ang saddle at tinakot ang kabayo palayo para hindi ito makita ng kanyang mga magulang. Ngayon ay maaari na niyang gamutin ang mga sugat ni Samuel at alisin ang mga bala habang si Wolf ay patuloy na gumagawa ng hindi naangkop na kilos sa kanya. Sa hapon, pumasok ang Reverend sa kamalig, ngunit nagtago ang dalawa sa tamang oras. Inutusan niya si Joanna na tulungan siyang maligo habang ipinapaliwanag niya na dahil dalaga na siya ngayon, gagampanan niya ang trabaho bilang asawa dahil nabigo si Anna. Narinig ito ni Anna at binigyang diin kung gaano ito mali, ngunit walang pakialam ang Reverend. Noong gabing iyon, sinubukan ni Anna na gampanan ng tungkulin sa kanya, umaasa na ang pagpapanatili sa kanya na nasisiyahan ay makakagambala sa atensyon niya kay Joanna, ngunit tinanggihan siya ng Reverend. Maya-maya, tinuruan ni Anna si Joanna kung paano pumatay ng baboy na pinapanood ni Samuel mula sa kamalig. Agad na sumugod si Joanna para magtago habang siya ay may breakdown. Samantala, patuloy na nakikita ni Anna ang kanyang asawa na nakatitig sa hubad na katawan ni Joanna at binatikos siya, kaya sinampal siya ng Reverend. Hindi nito napigilan si Anna na tawagin siyang may sakit, dahilan upang hampasin siya ng Reverend gamit ang kanyang sinturon sa gitna ng bahay, kung saan makikita ito ni Joanna. Sa tuwing wala ang kanyang mga magulang, nagdadala si Joanna ng pagkain sa mga lalaking nagpapagaling sa kamalig. Ginamit ni Wolf ang pagkakataong pumunta sa palikuran at humingi si Samuel kay Joanna ng ilang lubid. Makalipas ang ilang segundo, nagpasok si Samuel ng tali sa butas ng palikuran at sinimulang sakalin si Wolf habang nanunood si Joanna. Si Wolf na desperado ay sumubok na ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng pagpapaputok, ngunit wala sa mga bala ang tumama at namatay si Wolf. Pagkatapos, ang katawan ay ipapakain sa mga baboy. Sinabi ni Samuel kay Joanna na kinailangan niyang patayin si Wolf bago sila maunahan ni Wolf. Pinayuhan din niya si Joanna na manindigan at huwag maging sunod-sunuran tulad ng kanyang ina. Sa bayan, binayaran ng Reverend ang panday upang magdisenyo ng espesyal na piraso ng metal. Inilagay ito sa bibig ni Anna bilang parusa sa pagiging masamang asawa. Kinabukasan sa simbahan, sinabi ni Joanna sa kanyang ina na hindi niya dapat hayaan ang Reverend na tratuhin siya ng ganito, sinabing ang wakas ay magiging mas mabuti kaysa sa pang-aabuso. Umalis si Joanna sa gusali at makalipas ang ilang segundo, bumalik siya upang magpakamatay sa harap ng lahat. Habang umiiyak si Joanna, ginamit ng Reverend ang pagkamatay ng kanyang asawa bilang bahagi ng kanyang sermon na sinabing nakuha niya ang wakas na nararapat para sa kanyang mga kasalanan. Nang gabing iyon, pinarusahan ng Reverend ang sarili sa pangalan ng Diyos. Nagmamadaling pumunta si Joanna sa kamalig at sinubukang makipag-intimate kay Samuel, ngunit tinanggihan niya ito dahil alam niyang hindi ito nag-iisip ng maayos. Sa halip, inaliw niya siya sa kanyang kalungkutan. Kinabukasan, dinala ng Reverend si Joanna sa chapel para pakasalan siya. Nang mapagtanto niya ang nangyayari, sumigaw siya at sinubukang tumakas, ngunit nahuli siya ng Reverend at inilagay ang metal na aparato sa kanyang bibig. Pagkatapos, sinimulan niyang bigkasin ang mga salita para sa seremonya ng kasal, ngunit nagambala siya ni Samuel na pumasok sa kapilya habang ibinagsak ang kanyang saddle sa sahig. Ito ay nagpapakita ng isang wallet na puno ng mga ginto. Ipinaliwanag ni Samuel kung paano sila inaabuso rin ng kanyang ama noon, kaya pinatay niya ito noong bata pa siya.
Itinutok niya ang kanyang baril sa Reverend at kinuha ang kanyang mga susi na ibinato niya kay Joanna upang maalis nito ang aparato. Biglang hinawakan ng Reverend ang kamay ni Samuel at pinaikot ang baril para barilin siya sa ulo na ikinamatay niya. Pagkatapos, kinaladkad ng Reverend si Joanna sa putikan upang dalhin siya sa bahay kung saan siya hinagupit at pinagsamantalahan. Kinaumagahan, habang natutulog ang Reverend, tumakas si Joanna. Sa kasalukuyan, si Liz at ang mga bata ay naglalakbay sa kagubatan ng nyebe. Narinig nila ang Reverend na hinahabol sila, kaya kinuha ni Liz ang baril at sinabihan ng mga bata na magtago. Nakatayo siya sa likod ng puno at naghahanda sa pagbaril nang makarinig siya ng kabayo. Gayunpaman, nang tumingin siya, natuklasan niya na walang nakasakay dito. Bumalik si Liz sa karwahe at nagpatuloy ang paglalakbay sa bagyo ng nyebe. Biglang nasagasaan ng mga gulong ang isang patay na hayop, kaya pinahinto ni Matthew ang karwahe para tingnan. Sa kasamaang palad, ito ay bitag ng Reverend na bumaril kay Matthew ng maraming beses nang siya ay lumabas. Nagmamadaling pumunta si Liz sa kanyang tabi upang magpaalam bago nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nakarating sina Liz at Sam sa ama ni Eli. Nagkaroon ng breakdown ng lalaki nang mabalitaan niyang patay na ang kanyang anak at apo. Kinuha ni Liz ang kanyang baril at umupo sa labas, naghihintay na magpaputok sa sandaling dumating ang Reverend. Nagbanta siyang sasaktan at aabusuhin si Sam, kaya nagmadaling pumunta si Liz sa kwarto ng kanyang anak at nakitang patay ang biyenan sa dingding. Si Liz na desperado ay kumuha ng higit pang mga bala at pinatakas si Sam sa bintana. Ang Reverend ay pumasok sa bahay at nagsalita tungkol sa mga lobo na dumarating para sa mga makasalanan habang umaalulong. Nang makita niya si Liz na sinusubukang umakyat din sa bintana, hinila niya ito pabalik at nahuli silang dalawa. Pagkatapos, itinali ng Reverend si Liz sa puno ng kahoy at dumura siya sa mukha nito nang ilarawan niya kung ano ang gagawin niya kay Sam. Hinayaan niyang pagmasdan sila ni Liz habang hinahampas niya ang bata at hinipo niya, sinabing siya ay wala ng pag-asa, kaya hindi mahalaga kung siya ay magkasala pa. Nang siya ay tumalikod upang maghubad, nagawa ni Liz na igalaw ang kanyang mga braso sa itaas ng puno ng kahoy upang palayain ang sarili. Sunod, kumuha siya ng lampara at ibinato ito sa Reverend upang sunugin siya. Hindi siya tumitigil sa pagsasalita tungkol sa Diyos, kaya kinuha ni Liz ang baril at pinaputokan siya, pinalipad ang kanyang katawan sa bintana. Makalipas ang mga buwan, ginawang sawmill ni Liz ang lugar tulad ng gusto ng kanyang biyenan. Isang araw, binisita ni Nathan si Liz at ibinunyag na pagkatapos mawala ang kanyang sanggol, pinapunta siya ng Reverend sa kanyang bayan upang magtrabaho bilang deputy. Kamakailan, naging sheriff siya at nakakuha ng access sa mga file kung saan nakita niya ang wanted poster para sa orihinal na Liz na pumatay kay Frank bago nailigtas si Joanna. Sa paniniwalang ang kasalukuyang Liz ang tunay, inaresto siya ni Nathan at dinala siya ng nakagapos. Pinapanood ni Liz si Sam na komportable sa paligid ng mga lokal na manggagawa at nagpas siyang sundin ang halimbawa ng kanyang ina sa pamamagitan ng pagwawakas ng sarili sa pamamagitan ng mabilis na pagtalon sa lawa. Makalipas ang maraming taon, si Sam ay naging isang masayang babae na may sariling pamilya na inaalala ang kanyang ina ng may lubos na paggalang. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.